Grabing kanta to. Nagulat ako. Aga-aga ginulat ako. Wow! Nakakagulat naman tong kantang to. Unang pagbungad may sumisigaw. Akala ko kung ano na. Yun pala isa lamang pong batang nagagalak dahil sa kanyang pagsasayaw. So anyway, usapang nagulat. Ako din po mga minamahal. Literal na nagulat. Saan ka nagulat, Mima? Dito nga po sa binitawang salita. Statement po ni Philippine General Romil Francisco Marbil. Uy, sampal to? Malaking sampal to. Kila Digong. Hindi lang kila Digong. Kay Bato din. At hindi lang kay Bato. Kay Vice President Sara Duterte din. Mga minamahal. Hoy Marbil, namumuro ka na ha. Galit na nga sa'yo si Inday dahil sa tinanggalan mo ng security. Tapos ngayon, naku po, mas malalim pa itong binitawan mong salita. Well, truth hurts. Tama nga naman, 'di ba? If the shoe fits, wear it. So ngayon mga minamahal, meron pong binitawang kataga na talagang tsak na dudurog. Naku po, sa puso ni Sara Duterte. So ngayon, hindi lang kay Duterte pati mismo sa kanyang ama. At sampal na din po ito sa mga taong sumusuporta dito nga po sa bloody war on drugs campaign nila noon. So sabi dito, mga minamahal, we are now focusing on high value drug personalities. Naku po, dyan pa lang po, hindi pa nga natin natatapos doon sa may tuldok. Mayroon na po talagang masakit yon. Siyempre natutuwa tayo doon, tama yon. Pero kila Digong masakit yon. Sabi dito, ulitin ko we are now focusing on high value drug personalities. Kasi ganito mga minamahal. Noong panahon po ni former President Duterte, sino nga ba ang mga tinatawag na high value drug personalities? Yung mga big fish, yung mga malalaking tao na talagang totoong sangkot, involved sa droga. May pinangalanan ba? Wala. Magbigay kayo yung pinakamalaking tao. Wala, di ba? Only si Dilima kasi nga fabricated. Diba? Si Dilima yung nabigyan nila ng sample nun eh. Pero kung totoong matapang itong sila Duterte, kagaya ni Dilima, dapat harapin nyo din yung mga kinakaso sa inyo ngayon sa Quad Committee. Ganito kasi mga minamahal. Nung nagpatupad ng War on Drugs campaign, itong si former President Duterte, lahat tayo ay natuwa. Natuwa tayo sa pagkaakala na masusugpo yung droga. Kasi nangako siya, 3 to 6 months, ubos ang droga sa Pilipinas. Umabot ang 3 to 6 months, hindi pa din natapos. Pero naging accomplishment po nila yung humigit kumulang 20,000 na mga Pilipinong namatay during the bloody drug war campaign noong panahon ni former President Duterte. At ito yung nakakapagtaka. Ni isa, wala man lang po silang nahuling malaking tao, kundi puro mga nakatsinelas. Mga mahihirap, mga taong walang puwang, mga walang muwang. 'Di ba? Kumbaga sila dapat yung mga tinutulungan. Dahil mga biktima lang din naman po sila. Tapos wala. Hindi binigyan ng tsansa ng gobyerno ni former President Duterte. Madami po ang mga Pilipinong naging biktima
ng madugong drug war campaign ni former President Duterte. Nakakalungkot mang isipin, pero yun po yung totoo. Ang dami pong naging biktima. Ang dami pong lumuha, umiyak, tumagak na dugo dahil sa maling approach. Maling pamamalakad ng drug war campaign nila. Pwede naman po masugpo ang droga kahit hindi po natin gamitan ng dahas, di ba? Pero wala eh. Iba talaga itong si Diggs. Hayop! Demonyo! Anyway, high-value drug personalities and the movement of illegal drugs across the country. These are the real target. Mahinig yun. Ito po ang totoong target. Those who orchestrate the trade of the profit from it. Not the street level pusher and user who are often victim of the circumstances. Nakaka-proud tong binitawang salita niya ni Marbil. May punto ka. May tama ka, Marbil. Tama nga naman po, mga minamahal, ang sinabi ni Francisco Marbil. Kasi sa panahon nila former President Duterte, nung nagsagawa po sila ng drug war campaign, yung approach nila ay talagang baboy. Talagang sinalbahis ba kung sa Visayas. Hindi man lang po nila binigyan ng second chance itong mga tao para magbago. Kasi ako, mga minamahal, naniniwala po ako na itong mga taong to ay biktima din po ng kahirapan. Bukod sa kahirapan, pwede din po silang biktima ng out of curiosity. Kasi mga minamahal, meron akong mga napapanood na interview sa balita noon na every time na gumagamit sila, kasi may driver. I don't know kung napanood nyo na yung balita. Pero, sa isang interview, may isa pong driver na in-interview na gumagamit. Ang sabi niya, lagi daw po siyang inaantok. So, pag inaantok siya, syempre kailangan niyang matulog. So, bawas din po yun sa biyahe kasi every biyahe po yung bigayan. Driver siya, I don't know kung anong driver siya, basta driver, truck driver. Diba? Hindi natin alam kung ano yung karga, sa business, ganyan-ganyan. Basta driver siya. So, every biyahe, doon lamang po sila kumikita. So, ngayon, ang pagpapaliwanag niya, kung matutulog ako, wala akong pangsuporta sa aking pamilya. So, ang ginawa niya, nagtitake siya ng illegal drugs. Para maging high po siya. High yung isipan niya na to the point na hindi na po siya makatulog. Which is, naging effective naman kasi lagi siyang lagi siyang gising. Kumbaga, matulog man siya, 3 days, ganyan. Although nakakasama yun sa kalusugan, pero yun yung pagpapaliwanag niya. Pero yung punto natin dito, mga minamahal, pwede naman po natin tulungan magbago. Diba? Yung mga gumagamit. Kapag gumagamit, i-rehab. Kapag addict, i-rehab. Ako, galit ako sa mga addict. Totoo yan, galit ako sa mga addict. Pero hindi naman po tama yung approach na basta-basta lamang po silang kitilin na parang baboy. Kasi hindi naman po baboy yung mga yan. Meron din naman po silang karapatan sa basic human rights. Hindi naman po yan baboy. Na basta kunyari 6 na buwan, pwede na. Hindi po sila baboy, kaya wag pong baboy ang ituring natin sa kanila dahil tao lang din naman po sila na merong mga nag-aantay na pamilya, anak, kamag-anak, asawa. Diba? Anyway, so sinabi dito ni Bato de la Rosa na yung target nila ay yung mga high-value drug personalities, doon kayo sa Davao magsimula. Doon kayo sa Davao magsimula. For sure ako madami doon. Okay. Sabi dito, we aim to address the drug problem without resorting to bloodshed. Ganda pakinggan, no? May pakialam sa basic human rights. Samantalang nung panahon ni Duterte, I don't care about human rights.
Tapos ngayon na sinisingil ng tadhana, hindi ako a-attend. I will face only if it is Philippine court. Philippine court, anak ng putang ina. Tapos nung pinapaharap sa quad committee, hindi nagpakita. Di ba mga minamahal? Yung quad committee na yung Committee on Human Rights, Committee on Public Order and Safety Account, Committee on Dangerous Illegal Drugs, pati yung isa, hindi nagpakita si Digong. Pati si Bato. Tapos sasabihin ninyo, you will face if it is only Philippine court. Samantalang dito nga sa bansa natin, pinapaharap lang kayo sa Senado, iimbestigahan lang kayo. Hindi pa naman kayo hinuhusgahan, hindi nga kayo maka-attend. Grabe ba? Mga tugtugin na ninyo na yan. Nako, wag nyo kaming budulin. Diba? So anyway, sabi ni Marbil, we aim to address the drug problem without resorting the bloodshed, which is tama. Yun po yung dapat. Yun yung dapat na approach. Which is yun naman talaga. Dahil unang-unang mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, every person has a human rights. Has a basic human rights. Respeto natin sila. Yung mga hindi nagbago, forever na ikulong parusahan. 'Di ba? May separate na kulungan naman sa mga yan. Yung mga taong dahil lang sa trabaho, out of curiosity, sa pamilya, kahirapan, sila po yung totoong biktima. Na dapat sana, yung tinatarget dito is yung mga high value profile drug personality. Kasi sila yung taga-laganap ng droga. Kung hindi sila kung hindi sila mga minamahal nagsusupply, may gagamit ba? Ang problema dito, yung ugat. Kasi hanggat may ugat, patuloy na sumasanga yan. Diba, mga minamahal? Sabi dito, by focusing the real culprits and protecting the victim, we can make our communities safer while respecting the human rights. Pwede naman pala tayong magkaroon ng drug war nang hindi pumapatay. Although, sinasabi ko, sa administrasyon na to, meron ding namatay. Humingit kumulang nga 700, diba? Which is, yun yung mga taong totoong nanlaban. Diba? Pero hindi katulad kila Digong. Na isang araw, 37 agad yung namatay. Diba? Dahil, sabi pa nga, every police na makakapagpatay ng isang addict ay mayroong special reward. So, pabor yun sa mga pulis, kaya nila naiisip yung mga planted crimes. Sampal tumalala kay Bato. Sampal tumalala kay Bato. Hindi lang kay Bato. Kay former President Duterte din. Kasi sila yung mga taong walang respeto sa human rights. Sila yung mga taong walang pakialam sa buhay ng isang tao. Kasi wala naman silang pakialam mga minamahal eh. Basta magawa lang nila yung gusto nila para mapamuka sa mamamayang Pilipino na seryoso sila sa kampanya nila sa illegal na droga. Pero mga minamahal, according kay Arturo Las Cañas, di ba? Malalaman-laman natin na sila pala yung pinaka mafia, lord of all the drug lords. Kasi meron pa nga daw mga laboratories. Diba? Sa barangay Maadumoy ba yun? Sa Davao? Sabi yun ni Arturo Las Cañas ha? Diba? Si Arcierto din. Isa din sa mga nagpatunay na itong si Duterte ay mafia. Superman, kung tawagin. Tapos, nung isang araw, diba? 2017 pa yung kaso about sa drug smuggling ni Pulong. Diba? Kung kaya pinapalabas nga yung likod niya para i-show up yung tattoo, yung Chinese triad tattoo. Hindi niya naman pinakita. Diba? Well, siguro ngayon naka-ano na yun. Tawag dito, naka-cover up na yun. Kung hindi man naka-cover up, pina-laser na yun, pinatanggal na. So, alam mo na yung feelings, Pulong, na kapag hindi mo nagawa yung gusto mo, masakit.
Kagaya din yan na ginagawa nila ngayon kay PBBM. Hindi nila nagawa na i-pursue na magpa-drug test si PBBM. Kung kaya't mga minamahal, ito na. Gumagawa na sila ng eksena. Kaangas ba? See? Anyway, yan lamang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Yeah.